Okay, magandang alas 6, magandang gabi. Magandang gabi, ngayon ay Huwebes. So, kanina nag-upload ako ng video, hindi na live yun kasi walang load, no? At saka yung wifi sa school ay pinatay yung kuryente dahil nga baka madamay, kasi nasa dulo lang ng pero medyo may distance naman, pero kung ramdam mo na yung init, So, ang i-share ko lang, bali, yung realization ko, So, sa bagay nga, kaya nga pinapatupad sa school yung fire drill at saka yung earthquake drill para in case na may ganyang mangyayari, yung bata sanay na. So, kanina, nung nagtakbuhan na yung mga, na may sunog nga, so, siyempre pinapababa kagad yung mga bata, pero wala namang pero may mga bata ka nakikita na umiiyak, na natatakot. So doon ko naisip na ako din mismo, para di mo maintindihan na para kang naluha ng tumingin sa mga bata, na may batang parang nagmamadali sila. So pero since sa practice naman na walang tulakan, pero may mga bata na naiiyak kahit na wala naman sa building namin yung sunog, pero kita mo na yung itim na usok, pero hindi pa gaano yun kasi malayo-layo pa lang, yung nagumpisa pa lang pinapababa na yung mga bata. So ang na realization ko lang is nakakatulong talaga ang fire drill kasi kung hindi na sana yung mga bata na may ganong, in case na may sunog, relax ka lang or don't panic, ay may bata ka pa rin nakikita na umiiyak, kinakabahan. So lalo na kung walang practice, hindi nagdi-drill, So doon ko na-realize talaga na bagay, reality naman na yan, na talaga kaya nga pinapractice natin dahil nakakatulong talaga yung ganyang prevention na na nasana yung bata hindi magtulakan, na para maiwasan nga yung mga stampede, So ang hirap talaga pala, pagka may sunog, di mo malaman kung anong, lalo na kung malapit na yung apoy, di mo malaman, yung hindi pa gaano malapit, di rin malayo, nung hindi mo alam kung, lalo na kung bahay mo, yung school naman, limitado lang yung gamit mo, so madali mo lang buhatin. Pero kung sa bahay mo, di mo malaman kung anong buhatin mo, kasi kung buhatin mo na naman, baka hindi ka rin naman naabutin. So yung gamit mo ilagay lang sa labas na dami rin tao, pwedeng manakaw yung gamit mo. So nariyay maisip mo na pagka ganyang sunog, grabe, sobrang kaba, di mo maintindihan anong gawin mo. So talagang nakakatakot nga naman, So tayong mga, lalo na yung mga bahay natin na nagkadikit-dikit, kanya-kanyang bantay lang talaga na iwasang gagawa ng mga bagay na maging dahilan ng sunog, Tulad kunyari, kung may brownout, kailangan yung mga kandila ninyo, kailangan bantayan talagang di matumba, o kasi yun ang kadalasan may dahilan na may sunog, kaya kung yun ang kung brownout, yan, kandila. Pero kung hindi naman brownout, ang kadalasan din na faulty wiring, yung nag-overheat. Okay, yung lalo na mga binilbili nating mga extension na makapal, ang balat lang makapal pero manipis pala yung wiring sa loob, na delikadong pag kukunikan nyo ng tawag nito, mga rice cooker, kasi matataas ang gamit na kuryente niyan, rice cooker, plancha, yung mga ganun. So pero mapapansin nyo kung ang gamit, yung wiring na yan ay mukhang bibigay, kapag hinawakan nyo yung wire na kahit may balot yan pero umiinit, sabihin delikado yan. So
pag umiinit na yung wiring na yan, huwag mo nang gamiting saksakan ng ganyang matataas na gamit na gumagamit ng mataas na kuryente. Okay, so salamat sa Diyos na pero yung lakas ng balik tayo doon sa sunog, no. Yung lakas ng bagyo. Lakas ng sunog na yon. Kung buti na lang na ang hangin hindi pa kabig papunta sa school namin. Dahil kung pakabig yun, di naman siguro masunog, pero yung kaba mo, grabing kaba na kasi kahit nga yung hangin papunta sa labas, no, papunta sa palayo sa school, building ng school. Naramdaman ko yung init sa mukha na yung hangin nun palayo pa. Paano kung hangin papunta pa sa school? Nakakatakot na talaga. So, yung ma-share ko lang, dasal tayo talaga, no, magdasal na ilayo tayo sa mga kapahamakan, layo tayo sa mga ganyang nakahakabang mga pangyayari. Okay, maraming salamat.